Blessed greetings from One Spirit Church. Experience spiritual growth and inspiration with our weekly sermon. Alive na po tayo. Yan po dapat ating fino-foresee, ay ang ating pong focus, yung mabubuhay. Bakit? Nung nabuhay ang Panginoong Kristo, nabuhay din ulit tayo. It is not just yung naano po tayo, yung nabuhay tayo, buhay naman tayo dito, hindi po yun. We are expecting a life eternal. Next slide po, kapatid. Okay, ito na po mga kapatid. Hindi ko na po babanggitin yung mga citas. Feel free po mga kapatid na isulat nyo na lang po, picturean nyo. So ito naman po yung ano po yung mga step by step na gagawin po ng isang Kristiyano o ng isang seeker for genuine salvation. Number one, of course, hear God's word. Yung pagdinig ng salita ng Diyos, itong nangyayari po na sa atin to, napapakinggan po natin ang salita ng Diyos. And also, pag uwi natin ng bahay, you can read the Bible. You ask the Holy Spirit to guide you. It can be found in Romans 10:14, 2 Corinthians 6:2. Number 2, believe in the Lord Jesus Christ. Ngayon, bakit ko pala, by the way, mga kapatid, bakit ko sinabing genuine salvation? Kasi marami po kasi mga kapatid na kumikilala sa Panginoon Kristo pero hindi genuine. Tinanggap lang, yes, kilala ko si Jesus. Hanggang kilala lang. Pero hindi genuine. Bakit? If that recognition and that acceptance, acknowledgement is genuine, dapat sinusunod po natin ang kalooban ng Ama. Alam nyo, incidentally, nung si Jesus Christ nangangaral pa sa lupa, tinawag siya ng mga apostol, Lord, Teacher, nandito po yung nanay mo sa mga kapatid mo. Imagine, nasa gitna si Lord Jesus ng pangangaral, nandyan daw yung nanay niya, which I assume they are referring to Mother Mary. At mga kapatid, kasi nagkaroon pa ng mga kapatid si Jesus Christ kay Mary. Anong sabi ni Jesus Christ? Sino ang nanay ko? Sino ang mga kapatid ko? Nagulat talaga sa kanyang mga apostol. Ang nanay ko, yung sumusunod sa kalooban ng aking ama. At ang mga kapatid ko, yung sumusunod sa kalooban ng aking ama. So, mga kapatid, hindi lang po paniniwala lang po sa Panginoon sa Kristo na ganun-ganun lang. Mga kapatid, samahan po natin ito ng genuineness. It has to be genuine. It has to be authentic. Authentic. Itrato po natin ang paniniwala natin si Kristo na as if ito yung babasaging salamin o babasaging palayok na mapiga mo lang ng malakas, madudurog. Treat it with care. Handle it with care. So, you have to believe in the Lord Jesus Christ. Marami ng beses na ko binabayon sa John 3:18, Acts 2:37, and ito po yung sinasabi, confess your sins. Actually, yung confess your sins, yung i-confess mo. Well, kanina, confess that Jesus is Lord, pero dito, confess your sins. Bakit, mga kapatid? Without that confession, mga kapatid, how can you repent, mga kapatid? Kasi ang confession, yan yung utterance po ito. It can be verbal, it can be in spirit. Inaamin mo sa Panginoong Kristo, sa Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong kasalanan, dapat mga kapatid, wala po tayo ililihim. Even yung ating skeleton in the closet na wala nakakaalam, mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, ang Panginoon, bukas kamay po yan. Bukas ang kanyang tenga para pakinggan ang iyong confession. Ako, many a times in the past, I made so many testimonies already. Bine-verbalize ko talaga yan. Sapagkat sabi ko nga, dapat di mo na sinasabi yan kasi para bang naungkat lang. Pero alam mo, if it will be for the glory of God, hindi po akong matataas kundi ang Panginoon lang na truly ang Lord, kahit na anong bigat ng kasalanan mo, patatawarin ka niya. So, you confess, mga kapatid, huwag po tayong magtitira. Pag tayo'y nag-confess ng ating kasalanan sa Panginoon Diyos, lahatin mo na. Sige po.
Okay. Mga kapatid, okay, maganda po yung tanong ni kapatid na LD. Kailangan pa ba i-confess natin po sa tao? Hindi po. Mga kapatid, ang tinuro nga ng Panginoon, ganito pumasok ka sa kwarto mo. Sarado mo pintuan. Manalangin ka. Manalangin ka na wala nakakakita. Confess your sins to God. Sarado mo pinto. Hindi mo kailangan magkumpisal sa pare. Hindi po. Wala pong authority ang mga pare para patawarin ang ating kasalanan. It is only Jesus Christ. Wala po silang authority. Ngayon, sorry ito incidentally. Kasi ang sinasabi po ng mga pare, they are the vicars of Christ. Si dalawang Kristo, actually, pag binasa po yung catechist, halos gods na nga sila May capacity sila to bind yung heaven, to bind things on earth. So, God sila. They are self-proclaimed, self-professed gods. So, mga kapatid, hindi po kailangan yun. Why? Binigyan lang po ang Panginoon Kristo ng karapatan, ng authority niya. Kaya nga nagalit ang mga Pariseo sa kanya nung panahong nasa lupa siya. Dahil they were shocked na itong Jesucristong ito, may authority na magpatawad ng kasalanan. Sa kanila kasi, that's blasphemy because it is only God, the Father, who can forgive sins. So, it goes to show that Jesus Christ is a God. Hindi po siya tao lang. Contrary to sa paniniwala po ng Jehovah's Witness, Mormon, Iglesia ni Cristo, Muslim, that He is not a God. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot kasi mga kapatid, despite all of this, despite the existence of the scripture, yet there are so many people having been deceived by this doctrine that Jesus Christ is just human. Na nakakalungkot, gumagamit lang ng mga sita sa Biblia na kakaunti. Kung titignan natin mga kapatid, overwhelming po. Hanggang Old and New Testament that Jesus is God. At yung merong mga verse sa Bible na sinabi kagaya ni kay Timothy, yung sabi niya na parang tao. Mga kapatid, alam mo, dun nga makikita sa Bible na walang tinatago ang Biblia. Kung ano yung talaga yung naganap, yun ang sasabihin niya. Tanda mo, si Timothy at that time, taong-tao naman talaga siya Kung nasambit man niya yun, does it mean na tao nga si Kristo? Ano yun he was surprised at that time. Pero sinabi rin niya, my God. Yun, binawi din naman niya nakakalungkot po dito, tuwan-tuwa pa sila. Tuwan-tuwa pa sila na pababain nila ang Kristo sa ganung level na tao lamang. Mga kapatid, kapag trinato natin ang Panginoon Diyos, Panginoong Kristo na ganun lang kababa, how do we expect, mga kapatid, of this salvation? Paano natin ma-expect yun? Mga kapatid, nakakaawa. Kaya nga mga kapatid, mahalin po natin ang mga kapatid natin na nasa ligaw na pananampalataya, ligaw na paniniwala. Because ano po ang consequence po ng mga kapatid? Eternal damnation. Maawa po tayo sa kanila. Kung meron po tayo mga kababayan, mga kaibigan, sabihin po natin, hindi po totoong tao lamang si Kristo. He is a God. At nung siya'y bumaba sa lupa, hindi naman talaga nawala ang pagiging God niya. Ang nawala lang sa kanya yung glory of God. Dahil nilapastangan nga siya Pero ibinalik yun. Ibinalik sa kanya yun. Naibalik sa kanya yun. Tuloy po natin. Susunod, repent of your sins. Yung una, confess. Ibulalas mo sa Panginoon lahat ng kasalanan mo. Pang-apat, magsisi ka. Yan yung merong overt acts na mga kapatid. Overt na yan. Kailangan merong performance, merong action. Sin no more. Hindi mo, talikdan mo na. Kung dati kang sugarol, tigilan mo na. Kung dati kang babaero, tigilan mo na. Diba? Panglima, Titus, forsake your sins. Actually, yung confess, repent, forsake, actually mga kapatid, yung stage by stage. Yan yung sinasabi nga sa Lord na sin no more. Pero yan yung stage by step
step by step na gagawin ng tao in order to achieve that quote-unquote sin no more. And, mga kapatid, pan-anim, be baptized. It can be found in 1 Peter 3:31, Romans 6:3. Mga kapatid, hindi po natatapos po sa pagtanggap sa Panginoon Kristo, pagbabasa ng Biblia, pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, mga kapatid. Ano yung next step? Magpabaptize ka, kagaya nga nung katanungan ni Nicodemus. Paano? Paano ko magiging born again? Hindi po yan, yung pong salitang born again, hindi po ay born again denomination, hindi po. Ang ibig sabihin ng born again, mabubuhay ka muli kasi mamamatay yung dating ikaw. Kapag ka po kayo nabaptize, hindi po yun yung kagaya sa Katoliko, ibisikan lang yung bata sa ulo. At wala naman siya nalalaman sa salvation. Alam niyo po, dapat po, pag binabaptize, kailangan conscious ka. Alam mo po kung ano po yung significance ng ginagawa mo. At bakit nilulubog? Bakit? Pag nilubog ka, binibury mo na yung sarili mo, yung dating old self mo. That is symbolical. Spiritual po yung mga kapatid. Kasi ang Panginoon, because of that sin, mga kapatid, yung dating ikaw na makasalanan, yan ang naging barrier para maging righteous ka in the eyes of God. Kasi all fall short of the glory of God. Si Jesus Christ lang ang righteous. But we were made righteous in the eyes of God because of yung ating pong acceptance of the Lord Jesus Christ. At ito pong inuutos ng Panginoon Kristo. Alam niyo ba ang Panginoon Kristo nagpabaptize? Alam niyo po istorya niya? Si John the Baptist, siya po yung nagbabaptize. Kaya nga ang kanyang description, John the Baptist. Pero nagpaalala na siya na may darating sa akin na mas higit pa sa akin na maraming beses. Nihiwala nga siyang karapatan kahit linisin yung sandals niya. Sa tindi, Diyos yun eh. Pero yun, matindi ang gagawing baptism noon. Bakit? Hindi lang by water, pati spirit. So, ano ba nangyari noon nung si Jesus Christ nagpabaptize? Bakit niya ginawa kaya? Tanong kaya natin mga kapatid, ba't kaya ginawa ni Jesus Christ yun? Diyos na siya eh. Alam mo, ang Panginoon Kristo, ganun po kababa ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kahit tayo'y makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, binaba niya yung Kanyang sarili. Pinapakita niya sa mga tao na kung ako nga Diyos, ginawa ko nga, nagpabaptize, bakit tayo hindi natin magawa? Kasi marami pong naniniwala kay Kristo. Tumalikod sa kasalanan, ayaw mo magpabaptize. Bakit? What is hindering them in having him or her baptized? Bakit? Ano? Utos ng Panginoon Kristo yun. Bakit? Pagka ikaw nagpabaptize, namamatay na yung dating ikaw. At pag ahon mo, new being ka na. Dating Jonathan namatay nung nilubog. Pag ahon, bagong Jonathan na yun. So pag tinignan ka ng Panginoon Diyos, malinis ka na sa paningin niya. You were made righteous in His eyes. Pangalawa, tanda mo nung binautismo mo sa Panginoon Kristo, bumaba ang banal na Espiritu. Doon bumababa ang banal na Espiritu. At yun ang significance ng baptism. Bakit? Hindi maaring bumaba sa iyo at lakipan ka ng banal na Espiritu kung ikaw ay yung unholy. Kasi ano yun paghuhugas na yun symbolically. Pag yun nalubog ka, umahong ka gano'n, ang linis mo na Ang Holy Spirit makakadwell na sa'yo. Bakit? Ang Holy Spirit is holy. So, magdedwell lang siya sa isang katawang banal. Holy. Holy. Kaya nga we should not grieve the Holy Spirit. Mamaya, later on, tuturo natin yan. So, next is yung pinaka-last, be faithful to the end. Yan po yung sinasabi ko po mga kapatid na, sige, nagawa mo na nga lahat yan, nagpabaptize ka na. Ang tanong, naging faithful ka ba hanggang dulo? Baka after 2 years, bumalik ka na rin sa dati mong gawa. After 3 years, tinalikuran mo ng ang church. After 4 years, nabuhay ka na uli sa kasalanan. Mga kapatid, it is not enough. Kaya nga sabi ko, ano ba yung step to genuine salvation? Yan ang pinaka-importante actually. Actually, I stand corrected. Yan talaga, dyan masusubok Kasi susubukin talaga tayo ito. Dadalisayin tayo ng Panginoon. Kung tayo, worthy tayo to enter the kingdom of God. Hindi maaaring makapasok ang sinungaling.
Mga kapatid, hindi ito ang topic ko, pero pag binasa po natin sa Book of Revelation, ang mga sinungaling, mamamatay tao, mangkukulam, magnanakaw, mangangalo niya, etc., among others, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ini-encourage talaga ng Lord na talikuran natin yung mga gawang yun para hindi po tayo makasama po sa dagat-dagatang apoy. So, hindi lang po ito ginawa lang natin hanggang baptism, tapos na. Kailangan be faithful to the end. At pag sinabing faithful, kagaya ng sabi ko kanina, faith without good works is dead. So kung wala ka namang bunga, isa kang Kristiyanong, lukewarm, isang Kristiyanong backslider, do you fit dito sa pang-last na binanggit ko, yung be faithful to the end? Of course not. Kaya matatagpon po yung be faithful to the end sa Matthew 24:13 and 2 Timothy 4:7-10. Anyways, pag-aaralan po natin yung faithful to the end. Yan po yung emphasis ko ngayon. Next slide po, kapatid. Buhay pa ba tayo, mga kapatid? Gising pa ba? Gising ba? Alam mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga kapatid, buhay po yan. Di dapat tayo naantok dyan. Alam niyo, nung panahon nagtuturo ang Panginoong Jesucristo, may mga natutumba pa nga eh. May maabot pa nga ng gabi ng hapon, patapit hapon. Kaya nga naalala niyo yung pinarami niya yung isda, saka yung tinapay, sapagkat nagugutom na yung tao. Ganun katagal magturo Panginoong Jesucristo. I'm not saying na paras kami ni Jesus Christ, hindi naman. It's just that matagal talaga magturo. Kahit ang mga apostol, may nahuhulog pa nga sa bintana eh. Ibig sabihin ng matagal. Pero, mga kapatid, mabilis na to, mga kapatid. Tingnan. Okay. Ano ba yung byproduct of genuine acceptance and transformation? Bibilisan ko na. Ano po yung byproduct? Ano po yung fruits ng genuine acceptance and transformation? Quote in quote, genuine. Mababasa po sa Ephesians 1:13-14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance with the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. May seal. May garantiya to, mga kapatid. Kung genuine yung salvation mo, yung acceptance mo, and transformation, mga kapatid, may seal. Yan yung nag-a-apply yung hindi ka na maaagaw. Kaya lumabas yung one save, always save. Pero ang problema, nakalimutan yata yung genuineness, yung authenticity. Pero kung yan, may genuineness and authenticity, it applies. It applies. Sa 2 Corinthians 1:20-1:22, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us. Sinelyo na po yung ownership sa atin. And put His Spirit in our hearts. Yung Spirito niya, pinasok niya po sa bawat puso as a deposit, guaranteeing what is to come. May garantiya talaga, mga kapatid. Paulit-ulit yan. John 10:27-29. Bakit? Bakit kaya? Kasi, my sheep listen to my voice. Tayo po yun, yung may genuine acceptance and transformation. They listen to the word of God. Sabi ng Lord, I know them. And they follow me. Sumusunod sila sa akin. I give them eternal life. And they will never perish. No one can snatch them away from me. Wala makakaagaw sa kanya. Sa atin, sa kanya. For my Father has given them to me. And He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. Wala makakaagaw. Kung may genuineness talaga, may authenticity. Wala makakaagaw. Diyan nag-a-apply yung one save, always save. Sana lang, ituro po yan. Yung genuineness. Kasi nawawala po yung authenticity, yung genuineness. Kaya akala ng mga tao, okay lang gumawa ng kasalanan. Kaya gaya sabi ko, step by step, how to acquire that genuineness in transformation. Di ba? May sinabi yung repentance, confession. Next slide, kapatid. Next slide po. Ito naman po, mga kapatid. Patapos na po tayo. Ano po yung epekto? Effect of fake
or counterfeit acceptance and transformation. Kung meron pong authentic, meron pong bogus. Diba? Kung meron genuine, may counterfeit. So, eto na po yun. Eto na po yung mga counterfeit. And I hope, mga kapatid, hindi po tayo makakasama dito. Kasi ang sakit nito. Alam mo kasi mga kapatid to, incidentally, mayroon akong nakakwentuhan. Alam mo kapatid, dapat hindi ka masyadong matapang magsalita. Kasi ang talagang naki Lord, mahinahon. Pero tatandaan natin mga kapatid, if you are spirit-filled, at kung ang circumstances calls for it, and the Holy Spirit allows it, ibababa mo talaga yung mga kapatid. Ito, mga spirit-filled po ito. Ito yung gano'ng katitindi ang mga binitiwan nito. Sige po, basahin natin. 1 John 2:19. They went out from us. Bali saan? Kasama na yan eh. Kasamang Kristiyano. They went out from us. But they did not really belong to us. Dahil hindi naman talaga eh. Maaaring tinanggap lang si Jesus Christ, nagpabaptize, but you really do not belong sa Kanya. Dahil wala nga genuine acceptance, counterfeit. For if they had belonged to us, they would have remained. Mananatili sila. But their going, kanilang pag-alis, showed that none of them belong to us. So meron talagang mga counterfeit Christians, mga kapatid. Sorry, may counterfeit talaga. Sa 1 John, tuloy po natin. Alam mo po ang okay, medyo sinisinok na ako. Sige. 1 John 3:4-6. Everyone who sins breaks the law. Lahat na nagkakasala breaks the law. Sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins. Kaya nga dumating si Jesus Christ to take away our sins. And in Him is no sin. Walang kasalanan. No one who lives in Him keeps on sinning. So lahat ng kumbaga ang Panginoon ay kaisa o ang pumipisa ng Panginoon will keep on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Kaya nga mga kapatid, kung tayo nananatili sa kasalanan, panatag sa paggawa ng kasalanan on the excuse na once saved, always saved, nagkakamali po tayo mga kapatid. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Hindi mo siya makikilala. Hindi mo rin siya kilala. Sapagkat hindi mo nakikilala yung kasalanan, hindi ka tumatalikod sa kasalanan. Sige. Anyway, patapos na kapatid. Sige, tuloy natin. Sa Hebrews 10:26-27, sabi po rito, if we ito mga kapatid, pakinggan natin ha. If we deliberately keep on sinning, sinasadya, nananadya, after we have received the knowledge of the truth, nakilala na natin ang katotohanan. So kung nakilala natin ang katotohanan, it presupposes, Kristiyano na yan, nabaptize na yan. Pero if we deliberately, consciously yan, willfully, alam na alam mo yan, intentionally, sabi rito, no sacrifice for sins is left. Kasi yung sakripisyo ng Panginoon sa krus, isang beses lang yun. Nawala ng saysay. But only a fearful expectation of judgment, of raging fire that will consume the enemies of God. We will be treated as enemies of God. Pag ganun na naging kalalagayan natin. If we deliberately keep on sinning, despite the fact that we accepted the truth, enemies of God. Gusto ba nating maging kaaway ng Diyos? Mahirap maging kaaway tayo ng Diyos. Alam mo po, nung ako po'y nagpa-practice pa ng occultism noon, which is hiningi ko na ng tawad sa Lord. Alam niyo po ba yung mga vampire? Hindi po yan myth. Even to this date, meron pong mga modern day vampires. Pero hindi na po nila kailangan pumatay. In fact, gustong-gusto pa nga sila nagsisipsipan ng dugo eh. Kaya nga po, dito sa aming church,
we are encouraging not to consume blood. Although, may sinabi kasi sa Bible na nilinis na ng Panginoon lahat ng pagkain. Pero, ang blood kasi po is very sacred. Blood is very, nandyan ang buhay eh. At sa Book of Acts, at sa Old Testament, talagang ayaw nila. Ayaw nilang dugo. Well, saka medically speaking, hindi talaga maganda mag-consume ng blood. But I'm not saying na this is a dictum, no. Because there is also a verse, depende po yun sa mananampalataya. Because hindi naman po yung kinakain natin ang nagpapasama po sa atin, kundi yung pumapasok sa ating puso. Yung ating pong hinaharbor sa ating puso, lumalabas sa ating bibig. Hindi naman. Kaya lang, ano yung bakit sila kumakain ng dugo, nagsisipsipan ng dugo? Because of the belief that when they consume blood, they become enemies of God. It's a way to blaspheme God. Kaya nga, ang nagrema sa akin, kung ganun doon sa kabila, why would I consume blood? Ang sarap-sarap ng dinuguan, kapatid. Paborito ko yun. Pero, napilitan akong hindi na kumain. Next slide po, kapatid. Okay. Sa Revelations 3:5, the one who is victorious, mga kapatid, may kondisyon. The one who is victorious. Like them, be dressed in white, I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. So mga kapatid, meron palang possibility ma-blot out yung pangalan mo sa book of life. Ayan, ang liwanag mga kapatid. Sino lang po hindi mabablot out? Those who are victorious. At yung pong victorious na yung pinabanggit ko kanina, genuine, pinakadulo na who is faithful till the end. Dahil posible talaga along the way, you can forfeit that salvation. Alam nyo, yung salvation itself cannot be lost because it's a saving grace of God. Binigay niya ng libre yan eh. Napakadali nga, just accept. The problem with Christians is if we will forfeit it, iba po yung loss sa forfeiture. Ang forfeiture kasi merong deliberate intent na to reject the truth, to reject Christ. Willfully yun. Gusto mo, umayaw ka na. Ayoko na. So doon po nag-a-apply talaga, brother and sisters, yung blotting out. Bakit? Nandyan yung tinatawag na apostasy. Talagang pagtalikod po yun, consciously. But, again, the Lord is open arms, like in the parable of the prodigal son. Tatanggapin ng Panginoon. Kaya lang, sabi ko nga, ang tao kasing nakakilala sa Panginoon, kagaya na banggit kong scripture kanina, nakakilala mo na. Binabaan ka na ng banal na espiritu. Na-perform na lang lahat ng mga Great Commission. And yet, tumalikod ka pa. So, mahirapan ka na makabalik. Bakit? After knowing the truth, bumaligtad ka pa. Mga kapatid, that is quite unusual because if you know the truth, genuinely, mahihirapan ka talagang tumalikod na. Kaya nga yung sinasabi na, well, no, not even death, not even hell can overcome us. Bakit? Genuine eh. Next, Psalm 69:28. Let them be blotted out of the book of the living. Let them not be enrolled among the righteous. So may blotting. And in Ezekiel 18:23-24, have I any pleasure in the death of the wicked? Hindi natutuwa ang Lord kapag namamatay ang masasama. Declares the Lord God. And not rather that he should turn away from his way and live. Gusto ng Lord na magbago ang tao. But when a righteous person, ito masakit ha, this applies to Christians ha. But when a righteous person turns away from righteousness, righteous ka na, tumalikod ka pa pagiging righteous mo, and does injustice, and does the same abominations that the wicked person does, shall he live? Sabi ng Lord. None of the righteous deeds that he has done, lahat ng mga nagawa niyang mabuti, shall be remembered. Kakalimutan ng Lord yun. Sayang mga kapatid, 10 taong ka ng Kristiyano, 15, 30 years na, tapos inabling ko panay, na-blot ka. Mga kapatid, this is a reminder sa atin, mga kapatid. I-rekindle po natin yung ating pong saving grace, yung ating pong pananampalataya. Huwag po tayong maging patumpik-tumpik. Do not trivialize yung ating pong the grace that
has bestowed to each and every one of us. For the treachery of which is guilty and the sin is committed, for them he shall die. Mamamatay siya. Kasi sabi nga ng Lord sa Old Testament, sa Genesis, piliin mo, sundin mo ang kalooban ko, sundin mo ang commandments ko, and you will live. But the moment that you transgress my laws, you will die. Yun lang. Simple. Obey my laws. Obey my commandments. Tumalikod ka sa kasalanan. Alam mo, pag sinabi obey my commandments, it presupposes tumalikod ka sa kasalanan dahil you cannot obey the commandments of God if you have not departed from sin. Next slide, kapatid. Well, in Exodus 30:32, ito, by the way, mga kapatid, pinapakita ko lang dito, mga kapatid, kasi sa once saved, always saved, wala daw chance na ma-blot out ka. Kahit nasa living in sin ka, kahit gumagawa ka pa ng kasalanan, you will always be saved. That is farther from the truth. Pero gaya sabi ko sa iyo, kung genuine ang transformation nyo, that applies. But kung hindi naman ganun ang iyong katatayuan, eto, sa Exodo 32:30-34, the next day Moses said to the people, alam mo si Moses, matindi ring leader yan. Sakit ng ulo, inabot niya sa mga tao. 40 years. Sakit ng ulo, pero he has been faithful to the Lord despite the stubbornness of the Israelites. Sabi niya, you have sinned the great sin. And now I will go up to the Lord. Kasi nakakausap niya talaga ang Lord direct Perhaps I can make atonement for your sin. Sabi mo, nagbo-volunteer na nga siya Kasi at that time, wala pang sacrifice ni Jesus Christ Old Testament pa yan Tamo si Moses na nagbo-volunteer. Kahit ako na, mapatawad lang kayong lahat. Kasi ang kukulit Nakilala, pinalaya na sa Ehipto, umuulan ng mana sa disyerto, bumubulwak ang tubig sa bato, lahat ng milagro pinakita ng Diyos, and yet, nagdududa pa. Kaya sakit ng ulo talaga ni Moses. Pero dahil sabi nga ng Lord, you will lead them. Anong sabi ni Moses? So Moses returned to the Lord and said, alas, these people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. Sumamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga ginawa yung mga, sorry pero yung mga paggawa ng mga Cristo Rey, Santo Niño, mga kapatid, ginawa lang po ng tao yan ng kamay. This equally applies to this. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Even Moses has said that. Sabi nga niya, i-blot mo na ako. Kasi alam niya may blotting Kaya sabi niya, ako na lang. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Tatanggalin niya talaga. But now go, lead the people to the place about which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I will visit their sin upon them. May blotting out talaga. Next slide, kapatid. Ayan na, patapos na po ito. Last na po ito. Pasensya na kapatid 15 more minutes. So, we will now debunk yung the heresy of once saved, always saved. Kaya yan yung sinabi ko na kanina mga kapatid. Ano po ang basehan ko? Kasi sabihin nyo, si attorney, ano lang yan puro kwento lang yan Eto na, i-debunk natin. Scripture din ang gagamitin ko mga kapatid. Hebrews 6:4-6. It is impossible. Take note impossible It is impossible for those who have once been enlightened. Na-enlighten na yan. Who have tasted the heavenly gift. Natikman pa niya yung heavenly gifts. Who have shared in the Holy Spirit. Who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age. If they fall away, ano na talaga siya? Ang tindi ng Kristiyano niya, mga kapatid. Ang description nga rito, ang tindi na niya. Ibinaba na lahat sa kanya, na-bestow sa kanya lahat ng mga kaloob ng banal na espiritu. And yet, they fall away. Kaya sabi niya, imposible na makabalik yun. It is impossible if they fall away to be brought back to repentance. Bakit? Bakit mahirapan na makabalik? Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again.
and subjecting him to public disgrace. Sakit, kapatid. Inuulit mo na naman yung ginawa ni Jesus Christ. Dapat tama na. Inuulit pa natin no, yung crucifixion ng Panginoong Kristo. And we are subjecting, exposing Jesus Christ to disgrace, public disgrace. Kaya mahihirapan na makabalik talaga mga kapatid. Kaya nga yung righteous ka, naging unrighteous, the Lord will not remember anymore your righteous deeds. So sa 1 Timothy 4 verse 1, this is what is written. Now the Spirit expressly says that in later times, ito na po yung mga later times, we're already in the last days. Some will depart. Some, take note, some will depart. Tatalikod from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teaching of demons. Kasi darating talaga ang panahon ng Antikristo. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? May darating pong the Great Tribulation, ang pagdating ng Antikristo. Actually mga kapatid, sa totoo lang po, andyan ang Antikristo. Matagal na. Kaya lang meron darating pang mas matinding Antikristo. Yun talaga ang magtatayo ng New World Order, yung merong iba-blaspheme niya ang God Almighty at i-desecrate niya yung temple sa Jerusalem. Yung tinatawag na abominations of desolation. Pero mga kapatid, andito na po ang Antikristo. Napakarami pong Antikristo. Lahat ng mga katuruan, lahat na nagtuturo na against sa Bible, Antichrist po yun. Lahat ng hindi kumikilala sa kaanyuan, sa katatayuan ng Panginoon Kristo, Antikristo po yun. Katuruan, nagtuturo, mga tao, relihiyon na nagtuturo na labag sa Biblia, Antikristo po yun. Next slide, kapatid. So, ibig sabihin lang mga kapatid, hindi po talaga masasabi talagang anong tawag dito? Yung acceptable itong once saved, always saved. Because in the last days, meron din mga magdi-depart. Then in Matthew 24:9-13, sabi po rito, then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Alam niyo mga kapatid, ito tapatan po tayo. Sa ngayon, okay pa tayo. Wala pang persecution, hindi pa nasusupil o pinipigil ang ating pagsamba sa Diyos. Pero darating ang panahon, baka hindi na rin tayo magkikita-kita, tago-tago na tayo mga kapatid. It will be a violation of the law to perform this worship. At siyempre, tayong mga tapat sa Panginoon, ipaglalaban natin ang gusto natin dahil sa mahal natin ng Panginoon. Pero we will be persecuted. At dyan magkakasubukan mga kapatid. Kung sino yung matatag at sino yung who will depart. Kaya nga mga kapatid, paano mo masasabi na once saved, always saved? Kung dumating na po itong Great Tribulation at ang paninikil ng Antikristo, kaya mo po bang sabihin sa Lord, sa mga papatay sa iyo, kay Jesus pa rin ako? Ito, tanongin ko mga kapatid, diretsuhan mga kapatid. Kung iparenounce sa inyo, ang inyong pagkilala sa Panginoon Kristo para lang mabuhay ko, gagawin nyo? Siyempre, ang daling sabihin ngayon, di ba? Hindi ko gagawin. Pero nasa point of death, parurusahan ka, papatayin ng mga anak mo. Diyan masusubok. Kaya nga sabi nga ng Lord, kaya nga kay Pedro, naalala niyo po si Pedro nung ipapako yung si Kristo papako sa krus. Tinanong siya, di ba? Di ba, alagad ka ni Jesus Christ? Tinanggi niya 3 beses. Bakit tinanggi ni Pedro? Kasi umandar yung flesh siyempre, pagka papatay nga si Kristo ng mga hinanda ng mga high priest Si Jesus Christ sa mga Romans alam mo, ang Romans pagka nagparusa, pinakagrabe ho. Kung napanood, sino nakapanood po namang yung kay Mel Gibson, yung The Passion of the Christ? Napanood niyo po ba yon? Alam niyo po, nung napanood ko yun, hindi ko na kayang ulitin. Kinikilabutan ako. Hindi ko talaga siya kayang ulitin. Napakagandang pelikula, pero hindi ko siya kayang ulitin. Dahil yung pain na sinustain ni Jesus Christ doon, sukdulan talaga. Talagang nakakanganit, nakahihiya ako sa sarili ko.
Nanggigigil ako. Alam niyo mga kapatid, pagka ganun na kasi ang gagawin sa atin, doon masusubok talaga kung sino tapat kay sa Panginoong Kristo. Nangyari na before yan, yung mga early Christians pupunta mag-spread ng gospel sa mga lugar sa China, sa Arab nation, sa Islam. Ganyan ang sinasabi nila. Kaya nga mga kapatid, napakapalad po natin because ang Pilipinas po ay tanggap na tanggap po rito ang Kristyanismo. Hindi po forbidden. So ang tanong lang dito, bakit sa kabila ng ini-enjoy po natin na liberty to worship the Lord, bakit tamad na tamad? Bakit lukewarm? Bakit hindi ma-perform yung Great Commission? Bakit? Ano bang obstacle? Yung nga malaking katanungan eh. Nakilala mo ng Lord and yet you cannot perform the will of the Lord. Mga kapatid, it's high time na mag-reflect po tayo, mag-meditate. Tingnan po natin, balikan po natin. Dati, wala ka. Nasa mundo ka ng kasalanan. You are in bondage. There is a stronghold. Diniliber ka ng Lord. Ngayon okay ka na. Tinatamad ka na. Bakit? So, tuloy natin. Galatians 5:4. Ito ba? Yes. 1 Timothy 1:18-20. Timothy, my son, I gave this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them, you may fight the good fight. Kasi alam talaga niya may persecution eh. Holding on to the faith and good conscience. Because some have rejected this and so have shipwrecked in their faith. Mga kapatid, they were demolished. Yung kanilang pananampalataya were wrecked. Among them, ito pinangalanan pa dito ni Paul, Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. Mga kasamahan nila po sa church to, mga worker to, baka elders pa itong mga to eh. And yet they departed. They blasphemed the Lord. Kaya hinand over sila kay Satan. Kaya paano mo sasabihin sa akin, once saved, always saved? Kung dito nga mismo, sinabi nga ni Paul kay Timothy, itong si Hymenaeus and Alexander have rejected this. Now, in Galatians 5:4, you have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. So, meron talaga mga kapatid yung fallen from grace. Na kay Lord ka na, tumalikod ka pa. Na kay Lord ka na, nawalan ka pa ng tiwala. Na kay Lord ka na, kinalaban mo pa. So, ano pang hain pang natitira? Next slide, kapatid. So, tapos na po tayo. Last na po ito. Grieving the Holy Spirit. Alam mo mga kapatid, sabi ng Panginoon, you can grieve me, the Father. Pwede mong makagawa ka ng kasalanan sa amin. Pero pagka pinusong mo ang banal na Espiritu, walang kapatawaran. Ano tinutukoy ni Lord dito? Yung grieving of the Holy Spirit na walang kapatawaran. Yan po yung kanina mga binanggit ko, apostasy. Pagtalikod po yan mga kapatid. Nakilala mo na ang Lord. Matibay ka na sa Panginoon and yet tumalikod ka. That is apostasy. You have grieved the Holy Spirit. So, bigyan natin ng verse sa Bible. Alam niyo po kasi pag tinanggap niyo na po ang Panginoon sa Kristo, you repented from sin, you departed from sin, tumalikod ka, nabaptize ka, you have endured, you perform yung the Great Commission. Mga kapatid, bababa ang banal na Espiritu because without the Holy Spirit, mahihirapan po tayo. On this earth, we need the Holy Spirit, mga kapatid. In fact, yung pagpapatawad nga, you cannot do that without the intervention of the Holy Spirit. Pero ang tanong, yung Holy Spirit ba, aalis pa sa iyan? Tatanggalin o aalis? Mga kapatid, this justifies na talagang hindi totoo talaga yung once saved, always saved. Because once you grieve the Holy Spirit, tatanggalin sa'yo, aalisin sa'yo. Aalis siya.
Basahin po natin mga kapatid. God took His Spirit. Ito yung panahon ni King Saul, the first king of Israel. Alam mo kasi nung panahon yun, ayaw naman talaga ni Samuel na magkaroon ng hari sa Israel because he believes na it is only God who is the king. Pero makukulit ang mga Israelita, gusto nilang gumaya sa mga karatig na kaharian na may mga hari. So, because of their stubbornness, sige, bigay ang gusto. The Lord anointed, Samuel anointed King Saul. Pero, alam mo si Saul, ito sabi, si God took His Spirit away from King Saul. Spirit of God to dwelt in Saul. Pero sabi nito, God took His Spirit away from King Saul. Even though, take note, even though Saul in the beginning, noong una, was counted among the prophets, he was considered as one of the prophets. Pag sinabing propeta ka noong unang panahon, nakakausap mo ang Diyos. Propeta. Ikaw ang ginagamit na, ang tawag to, mouthpiece ng Lord. He prophesied. Nakakakita siya. And spoke in tongues. It can be found in 1 Kings 10, 9, 13, 16, and 14. Then another scripture, balik pa tayo. Another scripture points out that King David, si King David naman, in repentance, kasi nung nagkasala siya na, actually, ganun na talaga yun. Pinapatay niya si Uriah. Kasi para maangkin niya si Bathsheba, pina-frontline niya si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. So, obviously, mamamatay yun. Dahil pag frontliner ka, suicide talaga yun. Sacrificial lamb ka na dun eh. Pero intentional talaga nilagay niya sa frontline para mamatay. Para to have a license para asawahin niya. Nakita ng Lord yun. So, pinagsisiyan naman ni King David. Pero ito sabi ni King David. King David in repentance, nagsisi naman siya cried out to God not to take His Spirit from him. Kasi babawiin talaga sa kanya dahil sa ginawa niyang kasalanan. In Psalms 51:11, sabi po rito ni David, do not banish me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. So pwede talagang tanggalin sa'yo. And in Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Kasi yan ang seal nga natin, yung Holy Spirit So, seal sana siya. It is a guarantee. Kanina sabi ko, it's a guarantee, sabi ng Scripture. Pero, if you grieve the Holy Spirit, possible talaga na it can be taken away from you. As we can read dun sa mga preceding verses of the Bible. Next slide po, kapatid. And ito pa, sa Isaiah 63:10, but they rebelled, nagrebelde po, and grieved His Holy Spirit. Therefore, He turned to be their enemy, and Himself fought against them. Talagang naging kalaban na ng Diyos. So, save ka ba doon? Hindi na, naging kalaban ka ng Diyos, kinalaban ka na rin ng Diyos. Sa Matthew 12:31-32, and so I tell you, ito yung sinasabi ko kanina, every kind of sin and slander can be forgiven. Any kind of sin and slander can be forgiven. Mapapatawad ng Panginoon. But blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Ganong katindi, mga kapatid. That is apostasy. Kaya nga mga kapatid, pag nakilala nyo na po ang Panginoon, tinanggap na po natin, and we are living righteously, we maintain it until our last breath. Bakit? There is a possibility, kung hindi po natin aalagaan to na maaagaw, yun po ang dahilan. Kaya po, ini-encourage po mga kapatid, na tayo po ay maging active po sa church, umattend po sa worship service, sa mga gawain, Bible study, evangelism, prayer. Alam niyo kasi mga kapatid, magpalakasan po tayo mga kapatid sapagkat ang ating kaaway, gigil na gigil. He is like a roaring lion na waiting for someone to be eaten or to be a prey. Mga kapatid, hindi na po ito yung panahon na ang ating pagiging Kristiyano ay patumpik-tumpik pa. We are already in the last days. We have to persevere with our faith.
we have to perform our commitment to the Lord. So, mga kapatid, next slide. Meron pa yata? Mahaba pa yata? Hindi na po. Last na po yan. So, words of encouragement lang, mga kapatid. Alam mo, sana ibababa ko sana na words of encouragement is something about yung stumble. Pag nag-stumble tayo, we have to be reliant on God. Pero biglang nabago po yan last minute. Bakit? Inakita sa akin. Ito lang, mga kapatid. Magbabad po tayo sa word. Sabi po rito sa Psalm 119:105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ito lang po, mga kapatid. Para hindi po tayo ma-stray, para hindi po tayo mag-depart, gamitin po natin ang word of God as a light on your feet and a light to your path. Shalom po. Glory be to God. Thank you for watching our weekly sermon. Tune in online every day to connect with us and deepen your faith. Don't miss out on this opportunity to start your day with God's Word. Shalom.